Yeah, sa dalawang gates. Before the incident. They are deployed in all the entry points when the kids or the students are already in the campus, particularly in all because this building is 4 stories. So you mean po, bukod sa entry gate at exit gate, naka-deploy din po yung 25 security guards sa bawat floor ng 4th story That's correct. building? Ian Cruz nakatutok 24 oras. Bukod sa matatamis umanong pangako ni Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor, nadala raw ng takot si Orly Gutesa. Yan daw ang nagpudyok sa kanya para pagkuhanan ang affidavit na binasa niya sa Senate hearing kahit hindi naman daw totoo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa affidavit, ang dating sundalong si Orly Gutesa na unang iniulat ng 24 oras, mababasa ang abot-abot niyang pagsisisi tapos daw siyang magamit para sabihing nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park, Makati. Sabi ni Gutesa, kasunod ng pagharap niya sa Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang taon, tinanong daw niya ang sarili kung bakit niya ito nagawa. Kanya napakabilis na mga pangyayari at litong-lito raw siya noon. Sabi niya, nagdala siya sa kanya'y matatamis na pangako ni dating Congressman Mike Defensor at Senador Rodante Marcoleta. Humingi na kami ng pahayag mula sa kampo ni Defensor at Marcoleta pero wala pa silang ibinigay sa ngayon. Sa video ni Gutesa na ibinigay sa GMA News, sinabi niyang dala raw ng takot kaya siya napilitang patotohanan ang mga nakasaad sa affidavit na binasa niya sa Senate Blue Ribbon Committee kahit hindi raw ito totoo. Dala ng takot, mga pa lahat Hindi, ilalagay ko dito para aking nasabi mainitan. na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng kasama ko sa 3 beses na delivery ng mga balita sa NTTPI ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park. Wala akong tinatapon-tapon nakita man lang si Speaker sa nasabing address. Matapos daw ang kanyang karanasan ito, sabi ni Gutesa, Tungkol sa nasabing isyo, hands-off na ako. Ayaw ko nang balikan ang bango ng mga sandaling nangyari. Balut. Magulang ako para sa pamilya ko. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa kapakanan ng pamilya ko. Kaiinitan po Maki Pulido nakatuto, 24 oras. Ay, meron pa pala sa ilalim. Iba't ibang hakbang ang kinakot ng gobyerno para tugunan ang naging problema sa daan basura. Sa maraming lugar itong mga nakalipas na araw. Kung ano-ano yan, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa halos 2 linggong pag-ulan, maraming lugar sa Metro Manila ang binaha na isinisisi sa basura. Sa bahagi nga ng Parañaque at Botas nung nakaraang linggo, nagmistura pang dagat ng basura ang baybayin sa dami ng kalat. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kritikal ang problema sa basura ng bansa. Kaya muli siya nag-inspeksyon at sinilip ang tinaguriang pinakamahabang creek sa Metro Manila. Sa loob lang ng 4 na araw, ganito na karami ang naipon na basura galing sa Estero de Tarifa, Galina. Bahagi lamang po ito ng basura na nahahakot galing sa Estero sa pamamagitan nitong Tarifa de Galina Pumping Station. Sa pamamagitan po ng tinatawag na conveyor ay iniipon po dito ang saring basura. Kagaya na lamang po ng basyo ng tubig,